What is your life? Ano ang iyong buhay? Mga kaibigan, madami na ang sumagot sa tanong na ito. Sa tanong na, what is your life? At madami na rin ng iba't ibang uri ng sagot depende sa tinatanong. May mga sumagot ng ang buhay ko ngayon ay masaya. Ang buhay ko ngayon ay malungkot. Ang buhay ko ngayon ay pinagpala. Ang buhay ko ngayon ay ang buhay na pinapangarap ko. Or mayroon namang ang buhay ko ngayon ay malayo sa buhay na pinangarap ko. At marami pang ibang kasagutan na ating maririnig kung atin itong itatanong sa madaming mga tao. Subalit, ang Bible po ay mayroong isang sagot. Isang sagot sa lahat ng uri ng tao, sa lahat ng kalagayan ng tao, ano man ang sitwasyon nila, sino man sila, ano man ang kalagayan nila sa buhay, isa ang kasagutan ng Bible. Ang sabi po sa James chapter 4 verse 4, sabi dito, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. So sabi niya dito, what is your life? Ano ba ang buhay mo? Ang kasagutan po ng Bible ay iisa. Ang sabi niya, it is even a vapor. Para daw itong isang vapor. Ang vapor po, kung halimbawa nagpapakulo po tayo ng tubig para pangkape. Pag kumulo na yan, mayroong lumalabas na vapor. At nalalaman natin pag lumabas ng vapor na yan, ibig sabihin kumukulo na. Ito yung tubig na nagiging na sumasama sa hangin. Itong tinatawag na vapor. Nang sabi dito, that appeared for a little time and then vanisheth away. Ibig sabihin, sa sandaling panahon lamang natin nakikita ang vapor na yan at mga ilang segundo lang ay hindi na natin makikita. Wala na siya. Pagkasingaw niyan, kung halimbawa nagpapakulo ka ng tubig, paglabas niyan doon sa pinapakuluan mo na kettle, paglabas niyan doon, ilang saglit lang ay hindi mo na makikita. Sasama na siya sa hangin. It vanished away. Ganun lang yan kabilis ang vapor na nag-i-exist. Tapos hindi mo na makikita ng iyong mga mata kung ano nang nangyari sa kanya. So diyan inihalin tulad ng Panginoon ng Bible ang ating buhay. So ano ang sinasabi sa atin dito? Na ang buhay ay talagang napakaiksi lang. Kahit saan mo maririnig kung maglalakad-lakad ka, pag pinag-usapan ng buhay ng tao, sasabihin nilang maiksi lang ang buhay. Kaya nga may mga nagsasabi na sige, gawin mo na ang mga bagay na gusto mo. Magpakasaya ka, mag-travel ka kung may pera ka, bilhin mo kung ano ang gusto mo, magpakabusog ka kung may pambili ka. Kasi maiksi lang ang buhay, hindi mo naman madadala ang pera. So, ganun ang mga karaniwang naririnig natin sa mga tao. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verses 9 to 20, ang sabi dito ay, For that which befalleth the sons of men befalleth beasts, even one thing befalleth them. As the one dieth, so dieth the other. Yeah, they have all one breath, so that a man hath no preeminence above a beast, for all is vanity. Ang sabi dito ay, for that which befalleth the sons of men befalleth beasts. Kung ano daw ang nangyayari sa mga tao, ganon din ang nangyayari sa mga hayop. Sabi niya, even one thing befalleth them. Iisa ang nangyayari sa kanila. Ano ang isang bagay na ito? As the one dieth, so dieth the other. Kung namamatay naman yung isa, ganon din ang isa ay namamatay din. Kung namamatay ang tao, namamatay din ang hayop. Parehas sila na namamatay. Sabi niya dito, yeah, they have all one breath, so that a man hath no preeminence above a beast, for all is vanity. So, usapan po ng kamatayan, pantay-pantay po ang hayop at saka ang tao. Hindi nakakalamang ang tao
sa hayop sa usapan ng kamatayan. Halimbawa, ang isang hayop ay isang aso na sagasaan ng bus doon sa highway at nakikita natin minsan durog na yung aso na parang balat na lang hanggang sa pagdaan ng mga sasakyan ay unti-unting nawawala na dahil nadurog na siya hanggang sa parang napino na, nadurog na siya sa kakadaan ng mga sasakyan. Subalit ang isang tao naman na mayaman, na mayaman na tao, namatay, inilibing sa napakagandang kabaong, madami ang nakapaglibing, inilibing doon sa magandang sementeryo, may mausoleo, madami ang mga sumama sa kanyang paglibing. Subalit malalaman natin na isa ang nangyayari sa kanila, pareho silang namatay, at pagdating ng araw, ganito ang sabi ng verse 20 sa Ecclesiastes chapter 3, all go unto one place, all are of the dust, and all turn to dust again. Gaano man siya kaganda na inilibing ang kanyang libingan, at gaano man ka nakakalungkot ang kalagayan ng isang aso na lang halimbawa, na nasagasaan lang sa gilid ng kalsada, lahat po yan, isa ang patutunguhan. Magiging dust sila. So walang pinagkaiba. So kung ikaw ay tao, mayaman ka man o mahirap ka man, pagdating ng oras ng kamatayan, walang pinagkaiba. Maganda man ang iyong libingan, itong isa naman, itinapon lang sa ilog ang kanyang kamatayan, wala kayong pinagkaiba. Lahat tayo ay pupunta sa iisang bagay. Magiging dust ang ating naman. At ang buhay na ito ay ganoon nagtatapos. Napakabilis lang. Kaya ang sabi ng Bible, kung balikan natin, na ito ay isang kagaya ng isang vapor na saglit lamang nag-i-exist tapos nawawala. Saglit lang natin nakikita at hindi natin mamalayan. Ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, and as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Mga kaibigan, ang kamatayan ay appointed na yan sa isang tao. Walang sino man ang makakatakas diyan. Hindi mo pwedeng sabihin na madami kang pera, hindi ka na mamamatay. Pangalanan mo kung sino ang pinakamayaman at madami ang pera na hindi namatay. Namamatay po lahat. Kahit ngayong baby pa na hindi pa pinapanganak, na sa loob pa lang ng tiyan ng kanyang ina ay namamatay na. Yung iba naman, kakapanganak pa lang, namatay na. Yung iba naman, malusog, athletic, healthy body, madaming pera, namatay na. Diba? Namamatay pa rin lahat. Gaano ka mang kayaman, gaano ka mang kahirap, namamatay po lahat. Hindi nakakatakas ang tao sa kamatayan na yun. Kasi sabi ng Bible, it is appointed unto man once to die. Nakatakda na po ang kamatayan. Hindi lamang po natin alam kung kailan mangyayari ang kamatayan na yan sa atin at sa kung paanong paraan tayo mamamatay. Hindi po natin alam yan. Ikaw ba, kaibigan na nakikinig na yan, sigurado ka ba na bukas pagising mo ay buhay ka pa? Hindi mo alam yan. Kaya nga, karamihan sa naririnig ko, maging kayo, naririnig ninyo natin, na pag mayroong isang tao na kakilala natin na namamatay, ay para bang gulat na gulat tayo. Na minsan parang ang reaksyon natin, ha? Namatay na siya? Kasi hindi natin ini-expect na mamamatay na yung tao. Pero hindi natin maiwasan na talagang mamamatay talaga tayo. Hindi natin ini-expect na mamamatay na yung kakilala natin. Kaya nagugulat tayo. Pero hanggang doon na lang talaga siya, mamamatay talaga siya kasi nakatakda na sa kanya ang kamatayan na yon. At sa Bible po ay mayroong dalawang uri ng kamatayan. Isa na dyan ang kamatayang physical na nakikita natin simula pagkabata hanggang sa mga oras na to, talagang napatunayan natin sa ating mga mata mismo na ang mga tao ay namamatay. Kaya magpapatunay lamang ito na ang katotohanan ang sinasabi ng Bible na nakatakda na talaga sa tao ang mamatay. Mayaman man yan o mahirap, malusog man yan o may sakit,
Nasa safe man siya nakalagayan o nasa danger zone man siya, mamamatay at mamamatay pa rin yan. At isa sa sinasabing kamatayan sa Bible ay ang physical na kamatayan. At mayroon ding ikalawang kamatayan. Ganito ang sinasabi sa Revelation chapter 21 verse 8. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So dito makikita natin ng ilang halimbawa ng mga kasalanan na nagagawa ng tao. At ang sabi niya dito na ang mga ganitong uri ng tao ay ang kanilang parte ay doon sa lake of fire which burneth with fire and brimstone. Kumbaga merong lake of fire which is the second death. So ang tinutukoy naman po dito ay ang spiritual na kamatayan. Ang spiritual na kamatayan po, ito ay ang pagkahiwalay ng tao eternally sa Diyos. So kung hiwalay ka sa Diyos, sa walang hanggan, ang Diyos ay nasa langit, ikaw ay nandun ka sa impyerno, sa lake of fire. Yun po yung sinasabing second death. Hindi lamang physical, kundi meron din spiritual na kamatayan. At ito nga ay dahil sa ating kasalanan. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Merong kabayaran na hinihingi ang kasalanan. So, kamatayan. Merong physical na kamatayan at spiritual na kamatayan. Subalit mga kaibigan, ang sabi dito sa Romans 6:23 pa din, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Meron niyang kabayaran, which is the kamatayan, ang hinihingi ng kasalanan. Pero, ang Panginoong Diyos naman ay meron siyang gift. Meron siyang regalo na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So, sabi dito, na for by grace are you saved through faith. Ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan lamang ng biyaya, ng grasya ng Diyos. And that not of yourselves. Hindi ito sa pamamagitan ng ating sarili. Pag sinabing sa pamamagitan natin sarili, sa kung ano ang ating magagawa, sa kung anong ating ma-contribute, anumang paraan na alam natin para tayo maligtas, hindi yan ang batayan para sa kaligtasan. Kaya sabi dito, and that not of yourselves. It is the gift of God. Ang kaligtasan daw ay regalo ng Diyos. Kagaya ng binasa natin kanina sa Romans chapter 6 verse 23 na ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yan ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan doon sa langit kasama ang Diyos. Ang sabi sa verse 9, not of works, lest any man should boast. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang walang sino man ang magmayabang. So mga kapatid, bagamat tayo ay nakatakda ng mamatay physically, subalit spiritually ay mayroong provision ng Diyos na nagbibigay siya ng regalo ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan, kasi ang buhay na walang hanggan na ito ay hindi natin makukuha sa pamamagitan ng ating mga sarili, sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sapagkat kung ang pagtanggap ng buhay na walang hanggan na ito ay sa pamamagitan ng ating mga gawa, sabi ng verse 9, tayo ay magmamayabang. Pero hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa upang hindi tayo magmayabang sa Diyos. Ito ay regalo ng Diyos sa atin, ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang sabi sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano po ba ang purpose ng pagkabigay kay Jesus Christ sa atin? Na si Jesus Christ, ang bugtong na anak ng Diyos, ay ibinigay sa atin sapagkat mahal niya tayo. Ano ang purpose? Kasi karamihan na
nakasanayan natin na akala natin si Jesus Christ ay ibinigay bilang isang genie, isang isang genie o magician na hihingi tayo sa kanya at ibibigay niya kung ang ating mga kahilingan. Pero hindi po ganun ang purpose ni Jesus Christ kung bakit siya ibinigay sa atin ng Diyos. Ibinigay siya, ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Ibinigay si Jesus Christ para sa atin bilang kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa atin ng Diyos. Ibinigay siya sa atin para mamatay para sa atin. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May hinihinging kamatayan ang kasalanan. At dahil mahal tayo ng Diyos, si Jesus Christ ay ibinigay pa upang mamatay para sa atin. At ang sabi ng John 3:16, excuse, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ibinigay si Jesus Christ para sa atin, para mamatay para sa atin, that whosoever believeth in Him, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, should not perish. Gaano ka man kamakasalanan o gaano ka man kabait sa iyong tingin, mayaman ka man o mahirap ka man, kung tinatanggap mo na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos, sino ka man, ang sabi ng Bible, that whosoever believeth in Him, kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, kay Jesus Christ, should not perish, ay hindi mapapahamak doon sa impyerno, hindi mapapahamak doon sa lake of fire, but have everlasting life. Kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Tatanggap siya ng regalo mula sa Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, sa mga oras na ito, hindi mo alam kung bukas ay buhay ka pa. Kung bukas ay sisikatan ka pa ng araw. Kaya, dapat na ngayong naunawaan natin ang kaparaanan ng kaligtasan. Na tayo ay makasalanan, tayo ay nakatakdang mamatay physically, at pag namatay tayo physically, mayroong ikalawang kamatayan. Ang physical na kamatayan hindi natin matatakasan sapagkat ito ay nakatakda na sa atin. Pero ang spiritual na kamatayan ay maaari nating matakasan sapagkat ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos, ay mayroong ibinibigay na regalo ng buhay na walang hanggan. At ito ay hindi natin matatanggap sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa upang baka tayo ay magmayabang. Kundi matatanggap lamang natin ito, ang sabi ng Biblia, kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. Anuman o sino man tayo, sino ka man, ay maaaring makatanggap ng regalong ito kung ikaw lamang ay tunay na sasampalataya sa Panginoong Hesus, na siyang namatay bilang kabayaran ng iyong kasalanan, at ang kanyang dugo ang panghugas ng iyong kasalanan. Mga kapatid, sumampalataya ka ng totoo sa iyong puso, tanggapin mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. At ngayon mismo, makakasiguro ka na anumang oras na ikaw ay mamatay, kung hindi ka man sikatan na ng araw kinabukasan, siguradong mayroong kang buhay na walang hanggan kung totoong sumampalataya ka sa Panginoong Hesus ng buong puso.